Sa buong mundo, ang Pilipinas ang itinuturing na hotspot o episentro ng online sexual abuse and exploitation of children o SAEC. Sa nakalipas na mga taon, nakaalarma ang patuloy pang pagdami ng kaso nito. Sa Caloocan City, isang pamilya ang tila nabihag na ng masalimuot na mundong ito na kahit 2 buwang gulang na sanggol hindi raw ligtas at naaabuso pa. Sa loob ng 6 na buwan, tinutukan ng National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Children Department o NBI, VAO-CD, ang isang ginang na itatago namin sa pangalang Edna. Inilalako raw ni Edna online ang maseselang larawan at video ng kanyang mga anak at pamangkin sa dayuhang mga parokyano. Usually Western countries, so US, Europe, ganyan, yan talaga. Kasi ito ay sinasabi nating supply and demand problem, di ba? Philippines ang supplier, ang nagdi-demand, ang sinusupplyan natin ay foreign countries kasi sila yung mga pedophile. Sa pagsisiyasat niyo po, attorney, ano yung nakita niyo? Habang kausap yung isang foreigner, pinagkakandak ng mga sexual activities yung mga bata. Magkapatid, kuya sa bunso, minsan yung nanay sa anak na babae o sa anak na lalaki. Pero hindi naging madali ang paghahanap ng mga otoridad kay Edna. Ano-ano tong tirahan nito dati nasa Bulacan sila hanggang na tuntun natin sa Caloocan. Hanggang natunto nila ang kanyang social media account. Dito, ilang larawan ang nakuha ng mga otoridad kung saan makikita ang mga bata sa harapan ng isang pader. At nang tignan ng mga otoridad ang iba pang masiselang larawan at video ng mga bata, kumpirmadong iisa lang ang lugar kung saan ginagawa di umano ni Edna ang kalaswaan sa kanyang mga anak at pamangkin. Nagsagawa ng surveillance operation ng mga otoridad. Pagdating sa area, bumungad sa kanila ang mga batang laman ng mga natuntong anti-child sexual abuse or exploitation material o CSARM. Matapos makumpirma ang kinaroroonan ng nanay na suspect at mga biktima niyang 5 anak at isang pamangkin. Ito yung ating kaso. Pinlano ang isang entrapment at rescue operation kasama ang resibo at ang non-government organization o NGO na Homeland Security Investigation. This is one of the worst SAEC case. Mga menor de edad na bata sa Caloocan City. Nadiskubre ng mga otoridad na laman ng masiselang larawan at video matapos makatransaksyon ng nagpanggap na asset ang kanilang sariling ina. Ang siste di umano ni Nanay Edna, inuutusan niyang magtalik ang magkakapatid o magpipinsan sa harap ng kamera. Habang kausap yung isang foreigner, pinagkakandak ng mga sexual activities yung mga bata. Nang makakalap ng sapat na impormasyon sa loob ng 6 na buwan, nagkasana ang NBI VAO-CD ng entrapment operation para madakip ang ina ng mga bata. Tumulak na ang mga otoridad sa target location sa Caloocan City. Pero si Edna mukhang no-show sa nakatakdang live show kasama ang mga menor de edad na anak. Makalipas ang mahigit 2 oras, isang chat ang natanggap ng mga otoridad mula kay Edna. At nang i-video call ng mga otoridad si Edna, isa pang babae ang lumitaw katabi ng mga batang isasalang sa live show. Itatago namin siya sa pangalang Esther na nagpakilalang kapatid ni Edna. Isa rin daw siya sa pinag-iinalaan ng mga otoridad na nag-uutos din sa mga bata. Maya-maya pa, iniharap na nila sa kamera ang 2 menor de edad. Ang mga bata, walang kamuang-muang at kumakaway-kaway pa sa kamera. Okay, go na, go na. Perimeter! Go, go! Ito na ang naging hudyat ng mga otoridad para gawin ang rescue operation at paghuli sa magkapatid na suspect. Pagdating sa target location, naaktuhan pa ng mga otoridad ng isang nakahubad na 14 na taong gulang kasama ang kanyang 7 taong gulang na kapatid. Pero Ma'am, wala pong bata dito, ma'am. Wala pong bata dito, ma'am. Sir, wala pong bata dito sa bahay namin. Kapatid ko po yan. Yung barangay. Okay, makinig kayong dalawa. Makinig ka. Opo. Umarap ka. nang pasukin ng mga otoridad ang kwarto ng bahay, dito na nila natagpuan ang 6 na bata. Agad nang ni-rescue ng mga social worker at NBI VAO-CD ang 6 na menor de edad. Nailigtas na rin ang 2 buwang gulang na sanggol habang sinasagip ang mga bata. Wala po. DSWD. Yes, pati po lang. Pakidala na sa mga mga saplot. May isa pa? Isa pa?
Arestado ang magkapatid na Esther, Edna at kanyang asawa na iimbestigahan din kung may kinalaman sa di umano'y illegal na kalakaran ng asawa. Pisa ng warrant to search, seize and examine computer data. Nakuha ng mga otoridad ang 8 cellphone na ginagamit nina Edna at Esther sa paggawa ng mga maselang larawan at video. Nadiskubre ng mga otoridad ang nilalamang mahigit 1,500 na maseselang larawan at video. Nakapanayam ng resibo ang suspect na siyang ina at tiyahin ng mga nasagip na bata. Ma'am, from resibo kami sa GMA7. May idea po kayo kung bakit po kayo na-operate ng NBI? Sa illegal po na ginagawa namin. Dahil sa sobrang kahirapan po, ma'am. Sa tingin po ninyo, bata po talaga yung paraan para po magkapera? Halika. Wala na po ginagawa. Pero ang kanyang kapatid na si Esther, todo tanggi pa rin na sangkot siya sa illegal na kalakaran. Kumusta lang po sila dito? Hindi ko naman po alam na may kausap po sila na gano'n. Nasa video call ka nga po kanina. Bali yung kausap lang po niya, nag-hello lang naman po ako. Yun lang naman po yung ginawa. Wala naman po akong sinabing iba. Kinumpirma ng NBI Bao City ang eksaktong lugar kung saan madalas kunan ng malalaswang pictures at video ang mga bata. Ay, ang mismong door na yan, na puti na yan, yan ang nakikita sa mga sexually explicit videos na sinesend nila sa kanilang mga customers worldwide. Tapos itong brick wallpaper, pink na to, very strikingly the same po dun sa mga sisa. And everything, pati po yung rough na hollow block walls na yan, Eksakto. Matapos ang pagsagip at paghuli, dinala ang mga batang biktima at mga arestadong suspect sa opisina ng National Bureau of Investigation. Pina-medical genital examination natin, may penetrations na mga nangyari sa mga batang ito. Sinampakan naman ng patong-patong na kasong online sexual abuse and exploitation of children, qualified trafficking at rape by sexual assault. Humaharap sila ng 14 life imprisonment. Ibig sabihin, sakaling mapatunayang magkasala habang buhay ng pagkakakulong ang parusa sa mga suspect. Samantala, ang mga nasagip na menor de edad manunuluyan sa isang shelter para dumaan sa healing process. May karapatan sila na dapat pinoprotektahan ng mga magulang dapat, di ba? Paalala rin ng NBI Bao City. Once na pinost natin, sinend natin online yung mga pictures na to, hindi natin alam paglaki nila, baka bumungad sa kanila yung mga videos, mga pictures na to, di ba? So, paano na lang ang magiging buhay ng mga batang ito? Sa gitna ng nararanasang kasalatan at karahasan ng buhay, huwag sanang itaya ang puri at kamusmusan ng mga bata, kapalit ang pera at kamunduhan dahil anuman ang kitain sa iligal at mapanamantalang paraan, siguradong may nag-aabang na parusa. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.